Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Natsu Place. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gayunpaman, napakalinaw ng Aaron na ang babaeng nasa harap niya ay maganda, matalino, mapanlinlang at mabisyo. Walang nakakaalam kung ano ang susunod niyang gagawin. Ngunit para sa kapakanan ng buong lungsod, para sa kapakanan ng hindi kilalang mga panganib, at para sa kapakanan ni Han Nayan, na nasa base camp pa rin, ang Aaron ay walang pagpipilian. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, tumalikod si Aaron at umalis. Mayroon ka bang espesyal na libangan? Biglang tumalikod si Aaron, ngunit sinabi ni Lou Roxanne sa malamig na boses. Napasimangot si Aaron at hindi alam kung ano ang gusto niyang sabihin. Nakatingin sa dalawang zombie sa kamay ni Aaron to take them out for a ride. Oo, hindi nakakagulat na ang mga taong tumatakbo sa paligid na may bangkay sa kanilang likod ay may ideya tungkol sa mga zombie. Prangka na wika, walang malasakit na tono, ngunit puno ng kabalintunaan. Kung ordinaryong tao ito, natatakot ako na hindi ko alam kung ilang beses na akong pinatay, ngunit para kay Lou Roxanne, parang normal lang itong paraan ng pagsasalita. Kinagat ni Han Sanyi ang kanyang mga ngipin, inilagay ang malaking araw ng cake at ang 3 halimaw, at pagkatapos ay pinandilatan si Lou Roxanne. Tapos tumalikod siya at umalis. Ibinaba ni Lu Yuan ang kanyang ulo at hindi nang ahas na magsalita. Sa isip niya, si Aaron ang tiyuhin ni Lou. Naturally, ang relasyon sa pagitan ng tiyuhin at ng binibini ay hindi masyadong malapit, ngunit hindi bababa sa dapat itong magkatugma. Ngunit ito, ay parang isang away sa mundo. Kakaiba, hindi ba? Si Lou Roxanne ay nasa mabuting kalooban. Si Lu Yuan ay hindi nang ahas na banggitin ito, ngunit siya ang nagkusa na tingnan si Lu Yuan. Ibinaba ni Lu Yuan ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na gumawa ng tunog. Mayroong dalawang uri ng lalaki, ang isa ay hindi mo makontrol, at ang isa ay hindi mo kailangang kontrolin ang mga lalaki na magiging masunurin. Malumanay na ngumiti si Lou Roxanne. Ang ibig sabihin ng prinsesa ay ang Aaron, ang magiging tiyahin, ay pag-aari ng una. Hindi, lahat ng lalaki ay nabibilang sa 2. Kung siya ay kontrolado o hindi, hindi nakasalalay sa iba, kundi sa kanyang puso. Sabi ni Lou Roxanne dito, ang kanyang mga mata ay hindi payag. Malinaw, ang puso ni Aaron ay nasa Ivory, kaya hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Ivory. Ang Aaron ay maaaring matapat na tumutok sa kanya. At para sa kanyang sarili, ang Aaron ay palaging ang taong walang kontrol. Ang lahat ng ito, lahat ay nagmula sa kung sino ang mahal ng lalaking ito. Ang tanging bagay na maaaring magbago ay responsibilidad. Hayaan na lang niyang balikatin ang responsibilidad, kahit ayaw niya, pero at least kaya niyang kontrolin. Wala silang emosyonal na responsibilidad, o responsibilidad ng mga susunod na henerasyon. Ang magagawa ni Lou Roxanne ay sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan, kamag-anak, o iba pa. Sa makatuwid, ang nais ni Lou Roxanne ay patuloy na sugpuin ang Aaron at hayaang masanay si Aaron na manipulahin ng kanyang sarili. Habang tumatagal, kapag naging manhid na siya, hindi siya lumalaban. Ang mga pusa at aso ay hindi kailanman naging alagang hayop ng mga tao, ngunit kung sila ay higit na alaga, sila ay magiging matalino. Aaron, isang ligaw na kabayo, ay pareho, malamig na boses ni Lou Roxanne. Naiintindihan ko, marahan na umalangaw-ngaw si Lu Yuan. Upang maalagaan ang isang alagang hayop, isang sampal at isang asukal, at ayusin ang isang tao na gumawa ng magandang trabaho sa hapunan sa gabi.
Bagamat hindi niya ito pinahahalagahan, ang paggamot ni Tio Lu ay hindi dapat masyadong masama, mahinang sabi ni Lu Roxen. Tumanggaw si Lu Yuan. Bukod dito, ipaalam sa mga tao sa disyerto na pumunta dito. Nang marinig ito, medyo nahirapan si Lu Yuan, ngunit ang munting Panginoon ng pamilyang Fang. Kung hindi dahil sa hindi pagpayag ng munting Panginoon ng pamilyang Fang, ang mga zombie sa bahaging ito ng hangganang bayan ay hindi magiging kahit ano, gulo. Tumanggi si Fang Ko na tumulong, ngunit gusto niyang bitag ng mga zombie na ito ang Aaron. Ngayon ay ligtas nang nakalabas ng lungsod si Aaron at ang iba pa. Bukod, ang Aaron ay isa sa pinakamahalagang tao na namatay. Dapat siyang makontento at hindi tatanggi. Kalmadong paraan ni Lu Roxen. Paano malalaman ng prinsesa na ang pinakamahalagang tao ay namatay sa panig ng hinaharap na tiyuhin? Nagdududa si Lu Yuan. Kara-rating lang ni Lu Roxen sa hangganang bayan. Dapat niyang hindi alam kung ano ang nangyari sa lungsod, dahil kahit na sinundan niya si Han Sanchen sa lahat ng paraan, maaaring hindi niya alam ang tungkol sa partikular na sitwasyon ni Han Sanchen. Wala ka bang nakikitang katawan sa kanyang likod? Parang tanggang may bitbit na napakabaho sa likod. Naisip ito ni Lu Roxen at medyo naiinis. Hindi niya maiwasang sabihin sa malamig na boses. Agad na nagmuni-muni si Lu Yuan, tumanggo, at mabilis na umatras para gawin ang mga bagay-bagay, ngunit kailangan niyang bumantong hininga tungkol sa matalas na mga mata ni Lu Roxen at maselang isip. At Aaron sa kabilang dulo. Habang siya ang may pananagutan sa pagsira ng apoy at papunta doon sa labas ng West Gate, pinapatay ako nito. Nang makalabas na, nagreklamo ang Knife 12 tungkol sa paghinga. Ang Aaron ang may pananagutan sa muling pagsasara sa West Gate. Sa isang banda, upang maiwasan ang mga zombie na umalis sa lungsod at manakit ng mga tao, sa kabilang banda, siya ay natatakot na hindi sila makahingi ng tulong kay Lu Roxen pagkatapos nilang umalis. Sa tingin mo ba ay maganda rin ang pakiramdam ni Bai Xiaosheng? Tumanggaw si Dao 12 na parang bawang, na hindi niya itinanggi, kaya madalas sinasabi ng mga tao na kung hindi ka mawalan ng pag-asa, hindi mo alam ang halaga ng kalayaan. Ang pag-alis dito ay parang bagong buhay. Te Fumang, salamat sa 3,000. Kung hindi dahil sa kanilang dalawa, wala tayo ngayon. Tumanggaw si Bai Xiaosheng, tumingin kay Aaron, tumingin kay Fumang sa kanyang likod, tumingin sa Aaron, at matapat na tinapik ang kanyang dibdib. Kaya't agad na tumingin ang mga tao sa Aaron, tinapik ang kanyang dibdib, at sabay-sabay na sinabi, kay Fumang, salamat Aaron. Kay Fumang, salamat, kay Fumang, salamat, batang ziyahan nang marinig ang kanilang mga boses, tumigil din si Han Sanchen, marahang tinapik ang kanyang dibdib at pinakiramdaman si Fumang sa kanyang likod ay puno ng alaala at paggalang kay Fumang, maggabi na po muna, ng Jungle Walk. Sa maikling panahon, pumunta sila sa kagubatan at nakakita ng isang simpleng kuweba. Si Bai Xiaosheng ay hindi masyadong nasisiyahan sa kuwebang ito. Dahil ito ay masyadong casual at masyadong hindi nakakagambala. Ngunit para sa Aaron, naiintindihan niya ang pagkabalisa ni Bai Xiaosheng. Ang mga tao sa tuktok ng asol na bundok ay nasa lungsod. Pinakamainam na maghanap ng isang tagong lugar upang itago ang kanilang kinaroroonan. Gayunpaman, iniisip ni Aaron na dahil ito ay si Lu Roxen, ang lalaki sa tuktok ng asol na bundok, hindi na kailangang itago ang kanyang kinaroroonan sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi niya ito mahanap. Sa halip, mas mabuting isave ang iyong lakas at humanap ng lugar na makapagpahinga. Sa pagtingin sa Aaron, hindi gaanong nagsalita si Bai Xiaosheng. Kumuha siya ng mapa at pinag-aralan ito kay Du Shengsheng. Lalabas ako sandali, Aaron. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, lahat ay natigilan. Gustong tanungin ni Dao 12 si Aaron kung saan pupunta ng huli, ngunit pinigilan siya ni Mo Yang. Bilang mga kapatid, hindi sila dapat magtanong at sumuporta ng tahimik, tama yan. Sa tuktok ng asol na bundok, kinuha ni Jiang Hobei Xiaosheng ang mapa, tumayo at naglakad patungo sa Aaron. Tumanggaw si Aaron, tinanong ako ni Lu Roxen na lumabas at kinailangan niyang umalis. Naiintindihan ko, nabasa ko na ang mapa. Kapag pumunta ako sa bawal na lugar ng mga patay, dadaan ako sa Xianling Island. Pagkatapos mong umalis, aalis kami at hihintayin ka sa Xianling Island. Ang mundo ay puno ng karunungan. Tumanggaw si Han Sanchen.
Pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama, nagkaroon siya ng tacit understanding. Halos hindi na kailangang sabihin na ang pag-aayos ni Bai Xiaosheng ang naisip niya. Gamit ang isang galaw sa kanyang kamay, dahan-dahang ibinaba ni Aaron ang katawan ni Fu Mang sa kanyang likod, at pagkatapos ay binalot siya ng isang magaan na layer ng enerhiya. Malayo ito, dapat kang mag-ingat. Kung walang mangyayari, hahabulin ko siya, kasama ka sa lalong madaling panahon. Panipi, nariyan ang aming mapa ng daan kung malaya ka, maaari kang pumunta sa amin sa ruta anumang oras. Don't worry, it's okay. Walang mga disciples ng Chanji Palace ang sasama sa atin, nakangiti niyang sabi at tumanggaw si Han Sanchen. Maaaring hindi kayang labanan ng mga tao sa palasyo ng Chanji ang mga tao sa Lanshan Pavilion, ngunit sa karamihan ng mga kaso, hindi malaking problema ang pakikitungo sa iba gamit ang kanilang kakayahan. Linlong, Aaron, protektahan ang lahat, mahirap para sa iyo sa mahabang panahon. Ngumiti si Han Sanchen kay Linlong. Umalis ka na, huwag mong subukang pukawin ang damdamin sa akin. Long chuckled at bulyo ni Lin. Tumanggaw si Han Sanchen, tumingin kay Mo Yang at sa iba pa, tumingin sa lahat ng kapatid, tumalikod at naglakad palabas ng kuweba patungo sa kagubatan kung saan nagsimulang takpan ang gabi. Sa kampo sa tuktok ng asol na bundok, maliwanag ang mga ilaw, lalo na sa pangunahing kampo, lahat ng uri ng kasambahay ay patuloy na pumapasok at lumalabas, at hawak nila ang lahat ng uri ng pambihirang prutas o makukulay na pagkain. Sa tent, si Lu Roxen ay nakasuot ng magandang damit. Siya ay may walang kapantay na mukha at berdeng damit na gasa. Siya ay hindi lamang walang kamatayan kundi malamig din, ngunit nagdaragdag din ng kaunting playfulness at loveliness. Ito ay talagang kaakit-akit para sa mga tao upang makita, at ito ay maya mo upang makita. Sa tabi niya, nasa kanan si Fang Kun at ang kanyang mga crony, habang nasa kaliwa ang 7 elder at ilang piling disipulo. Gayunpaman, ang unang posisyon ng kaliwang kamay ni Lu Roxen ay walang laman. Sa kanyang kanan, si Han Nayan ay nakaupo doon ng napakatalino, kumakain. Dahan-daang humigop ng alak, bahagyang umangat ang gumagalaw na mga mata ni Lu Roxen at tumingin sa labas ng tent. Ang 7 matanda ay umiling na may walang magawang mapait na ngiti. Anabangan din ng sarili nilang binibini ang paglaki. Siya ay palaging mataas at malamig. Aasahan na pala niya ang kanyang manliligaw na parang isang babae sa isang ordinaryong pamilya. Ito na ang ika-44 na beses. 7 matanda bahagyang ngumiti, tahimik ngunit paraan. Nang marinig ang mga biro ng 7 elder, walang ekspresyon ang mukha ni Lu Roxen at mahinahong sinabi, "Hindi mo ba nakikita si Nayaner Miss Dad? Hindi ako cold-blooded na lalaki." 7 elder ng basta-basta one mouthful wine bottom, smile no longer maraming salita. Narito si Han Xiaoxia. Sa oras na ito, isang boses ng lalaki ang biglang narinig sa labas ng account bagamat ang 7 matatanda ay nakatitig sa kanya, si Lu Roxen. Nagmamadaling nilinis ang kanyang anyo, at pagkatapos ay naramdamang halos handa na siya pagkatapos ay naupo siya, nang mabuksan ang kurtina, pumasok ang gwapong figure ni Aaron. Tuwang-tuwa pa si Hart. Well, yung mga nagpupunas ng puwete ng iba, bumalik na lahat, pero may mga late na. We have a lot of heirs. Nang makita ang Aaron, sinabi ni Fang Kun sa malamig na boses. Sumulyap si Han Sanchen sa kanya, ngunit hindi siya ganoon ang opinyon sa kanya. Dumating siya dahil sa utos ni Lu Roxen. Gusto lang niyang alam kung ano ang gustong gawin ni Lu Roxen para kay Fang Kun, wala siyang gaanong interes. Sa oras na ito, nakita ni Han Nayan si Han Sanchen, at siya ay tumatakbo ng masaya mula sa kanyang upuan patungo sa Han Sanchen, at sumugod sa mga bisig ni Han Sanchen. Sumulyap sa posisyon sa tabi niya at mahinang nagsalita si Aaron, tahimik na lumapit sa posisyong itinuro niya, at saka umupo. Itinaas ni Roxen ang kanyang baso at sinabing, bagamat nagbago ang plano, maganda ang resulta. Gusto kong mag-propose ng toast sa iyo. Pinaghirapan ninyong lahat. Nagmamadali nilang itinaas ang kanilang baso at saka hinintay na inumin ni Lu Roxen ang alak. Pagkatapos ay tumangala sila at isa-isang uminom ng sarili nilang alak. Nag-alinlangan sandali si Aaron, tumangala din, at uminom ng sarili niyang alak. Bakit ka nanlumo? Hindi ka pa rin masaya sa pagpapagalit ko sa iyo ngayong hapon. Si Lu Roxen, isang pabago-bagong babae,
ay tila nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Siya ay ngumiti ng misteryoso at pagkatapos ay sinabing, bigyan ka ng regalo na tiyak na ikatutuwa mo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.